Nang 24 ang aking Lola Brenda, mayroon siyang kaibigan mula sa Quezon na nagngangalang Betty Mojica. Ibiniti ni Betty ang kanyang sarili noong 1955. Si Betty ay palakaibigan at lagi siyang maraming kasama. Sa tuwing may isang okasyon sa baryo, sasayaw siya doon, kumakain, umiinom, at kahit na kodling kasama ang ilang mga kalalakihan. Ngunit hanggat siya ay palakaibigan sa ibang mga tao, siya ang kabaligtaran sa bahay. Kasaba. Muli, nagreklamo siya sa kanyang ina. Paumanhin, anak, ito lang ang makakaya natin, sabi ni Aling Telma, ang kanyang ina. Nasaan ang tatay? Tanong ni Betty. Wala na siya, anak. Bumalik siya sa kanyang asawa sa Sariaya, maluha ang sinabi ng kanyang ina. Buwiset lang yaka talaga. Sigaw ni Betty nang umalis siya sa bahay. Hindi na bumalik si Betty sa kanyang bahay. Iniwan ang kanyang ina at ang kanyang nakababatang kapatid na babae upang ipaglaban ang kanilang sarili. Sa susunod na 3 taon, si Aling Telma ay hindi kumain o makatulog ng maayos. Palagi siyang nag-aalala tungkol sa kapalaran ni Betty. Kalaunan ay nagkasakit siya at dinala siya ng kanyang mga kapitbahay sa ospital. Si Una, kapatid ni Betty, ang pumalit sa trabaho ng kanyang ina bilang isang tagapagbenta ng manok. Isang araw, napansin ni Una ang isang pamilyar na mukha sa isang tabloid na pahayagan. Ito ay ang kanyang kapatid na babae, si Betty. Naging artista siya sa Maynila. Nang gumaling si Aling Telma, bumalik siya sa trabaho. Ipinagbili niya at nilina ang mga sisiw sa tabi ng kalsada upang kumita ng sapat na pera upang makarating sa Maynila. Pagdating nila sa Maynila, tinakpan nila na si Betty ay nasa Valenzuela na kumikilos sa isang paglalaro sa kalye. Pumunta sila doon at pinanood ang palabas sa gabi. Pagkatapos, lumapit sila sa kanilang mahal na si Betty. Sino ka? Umalis ka. Sumigaw si Betty nang makita sila. Iwan mo lang ako. Ang mga salitang iyon ay nakakasakit kay Aling Telma, ngunit hindi siya sumuko. Sa tuwing may kasanayan, pupunta siya doon, nanonood at nakangiti sa kanyang anak na babae. Patuloy na hindi pinansin ni Betty. Matapos ang 1 taon at kalahati, naging matagumpay si Betty bilang isang artista sa entablado. Sa lahat ng oras na iyon, ang kanyang ina ay magbabantay at ngumiti sa kanya. Hindi siya iniisip ni Betty, kahit na hindi siya pinapansin. Ngunit isang araw ay sinulyapan niya ang kanyang ina. Pinapanood niya siya, tulad ng dati, ngunit nakita ni Betty na dumudugo ang ilong ng kanyang ina. Sa ibang araw, nakita niya ang kanyang ina na nawala ng buhok. Sa mga oras, nakita niya ang kanyang maputla at ang kanyang mga mata na puti, ngunit si Aling Telma ay laging nakangiti. Minsan maririnig ni Betty ang mga tunog ng chopping na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina na hiniwa ang kasaba. Naririnig din niya ang mga sisiw sa ilalim ng kanyang kama. Ibinahagi ni Betty ang lahat ng ito sa aking Lola Brenda na siyang katulong niya sa oras na iyon. Ipinagpalagay ni Lola na mga guni-guni lamang ang sanhi ng mga tabletas na kinuha ni Betty. Ang pinakamasama, ayon sa aking Lola Brenda, ay sinabi sa kanya ni Betty na nakita niya ang kanyang ina na may dumudugo na mukha at bumagsak ang kanyang mga ngipin. Umiiyak siya, ngunit nakangiti pa rin. Gusto ni Betty na tumakbo sa labas ng silid, ngunit si Aling Telma ay nakatayo sa tabi ng pintuan at dahan-dahang lumapit sa kanya. Tinakpan ni Betty ang kanyang sarili ng kumot at nang maglakas loob siyang tumingin muli, nawala ang imahe ng kanyang ina. Kinabukasan, hinanap ni Betty ang kanyang ina. Kalaunan ay natagpuan ng aking Lola at Betty ang kanyang bahay sa Balagtas, Bulacan sa araw ng Pasko. Nakilala sila ng nakababatang kapatid ni Betty na si Lina. Tinanong siya ni Betty kung nasaan ang kanilang ina dahil nais niyang humingi ng tawad. Hindi mo maaaring gawin yon, sabi ni Lina. Namatay si nanay 2 araw matapos siyang makausap. Nagulat, maiyak lang si Betty. Nagmamadali si nanay sa iyong set upang mabigyan ka ng isang sulat, ngunit siya ay tinamaan ng isang mabilis na kotse. Nagpatuloy si Lina upang ilarawan kung paano sumabog ang dugo mula sa kanyang mukha at kung paano nahulog ang kanyang mga ngipin sa lupa. Namatay si Aling Telma sa pwesto. Bago umalis ang aking Lola at Betty, ibinigay ni Lina ang liham ng kanilang ina sa kanyang kapatid. Kinabukasan, nalaman ng aking Lola na nagpakamatay si Betty. Sa bulsa ni Betty ay ang liham mula sa kanyang ina.
Mag-ingat ka. Pag-ibig, nanay, lahat ng sinabi nito. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa makarinig ng mga nakakapanindig balahibong kwento. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa ating comment section. Maraming salamat po.